Hoy, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Nadagdagan na naman po ang kasalanan ni Tatay Digong. Pinagbantaan na naman, ka-coffee, itong International Criminal Court. Itong ginagawa ni Digong, actually ito yung lalo magpapahamak sa kanya eh. Imbis na sana quiet na lang siya dyan eh, para kumbaga mabawas-bawasan man lang yung galit ng ICC laban sa kanya. Pero wala eh, sige pa rin, ka-coffee. Ayaw niya pa rin tigilan itong ICC. Pero kung matatandaan ninyo, noon, medyo natakot-takot din ito eh, di ba? Tumawag nga yan doon kay Harry Roque at sinabi niya aarestuhin na siya ng ICC. Pero kumalma yung katubigan, ka-coffee. Naging tahimik yan. Pero si Trillanes, sabi niya by June or July, lalabas itong warrant of arrest. Pero bagamat hindi pa man po lumalabas yan at napag-uusapan niya yung paglabas ng ICC na yan, may bago na naman pong banta itong si Tatay Digong dito sa ICC. At yung abogado nitong mga allegedly biktima ng crime against humanity dito sa Pilipinas nung panahon ni Digong, yung abogado na yan, ka-coffee, abay, isinumbong na agad yan sa ICC. Dinala na agad yan dyan sa ICC. At nako, mukhang bibigat talaga itong sentensya ni Digong dahil may mga recordings ng mga pagbabanta ni Digong. Ayan, sige, ka-coffee. Nasa balita po ng Inquirer.net kung mababasa po ninyo itong balita na yan, medyo malabo lang. Sige, basahin ko na ito. Lawyers and ICC drug war wraps cite latest Duterte threat versus court. O yan, sabi, pinagbantaan niya naman itong ICC. Basta medyo kalma-kalma lang medyo quiet-quiet na naman May bago na naman po, sabi niya, pakakainin niya raw po ng papel. Itong ICC. Parang yung ginagawa nila dyan sa Davao, no? Pag nahuli ka na ninigarilyo, ipakain daw sa iyo yung upos o yung sigarilyo mismo. Ganoon naman daw ito. Pag nagpresenta itong ICC na to, pakainin niya ito ng papel. O di kaya barilin niya raw. Grabe. Ang tapang ni Tatay Digong Lawyers representing the victims of the drug war waged by the previous administration have brought up before the International Criminal Court the latest threatening remarks uttered by former President Rodrigo Duterte against the Hague-based ruling. Kasi hindi naman talaga nire-respeto ni Digong yan yung ICC, sa totoo lang. Ni single percentage ng paggalang dyan sa ICC, wala dyan si Digong. Kahit nga yung gobyerno ng Pilipinas kahit si PBBM, hindi nire-respeto, di ba? Sinasabihan ng kung ano-ano. Di ba? ICC pa. Naman tayo miyembro ng ICC, di lalo bastusin niya yan. Ang Diyos ka, binabastos niya. Ano pa si PBBM, ano pa ang ICC. So, common na ugali na yan ni Tatay Digong pagiging bastos, no? Kaya, expected na rin naman natin ito na sasabihin niya yan sa ICC. ICC accredited lawyer si Cristina Conti said the threats made by Duterte early this week could be considered a violation of the Rome Statute, the ICC's founding document. Ang problema naman dito sa ICC, ayaw magpakitang gilas. Sana, issue na kayo ng warrant of arrest dyan. Total parang matagal-tagal na rin yung pinag-uusapan yung kaso na yan ng ICC, pero wala pa rin nilalabas na warrant of arrest. So parang challenge din sa kanila yan para matigil na itong mga daldal ng daldal, di ba? Presscon ng presscon o pahayag ng statement sa media. Maganda dyan, maglabas na agad ng warrant of arrest itong ICC at i-present na yan dyan kay Tatay Digong para matigil na rin, di ba? Kasi paikot-ikot lang din naman yan Ito pong si Attorney Conti, she was referring to press conference held by Duterte dyan po sa Tacloban itong June 30, where he said, hintayin ko, I'd like to see, ayoko yung Pilipino na pulis o NBI, gusto ko yung ICC mismo magdadala ng papel niya ng warrant. Kasi daw, anytime, di ba, pwede nang ilabas ng ICC yung warrant of arrest. Sabi ni Digong, ayaw niya na Pilipinong pulis, ayaw niya na NBI magsiserve sa kanya ng warrant na yan. Gusto niya yung ICC mismo. Kung sino man yan, law enforcement agency ba ng ICC o kung sino man yan. Sabi niya, kasi kapag binigay niya sa akin, ipapakain ko talaga sa kanya. Grabe di ba? May abogado, sige si Conti. Usually, hindi ba abogado, no? Sige, yung police na kinumission ng ICC para mag-serve ng warrant of arrest na yan. International Police, halimbawa. Mr. President, narito po ang inyong here is your warrant of arrest and we are arresting you for this crime against humanity. You have this right, etc., etc., etc. Kukunin ni Digong yan, ipakain o kainin mo, lamunin, gaganyan mo lamunin mo yung papel na yan na sila sabi mo. So yan ang nabivisualize dito ni Tatay Digong. Once na iserve yung warrant of arrest na yan, ipakain sa kanya yan ni Tatay Digong. Yan ang mangyayari. Or, ang masaklap pa, ito sabi ni Digong mamili ka, kainin mo o barilin kita ngayon. Grabing bantayan, ka-coffee.
Ayaw mo kainin, kung ilang page mang warrant yan, 1 page man yan, kung ayaw mo kainin yan, barilin na lang kita dyan, tsugiin na lang kita. Ngayon ha, on the spot ka coffee, ganyang katapang si Tatay Digong. Wow, sana all. That's a threat and also a retaliation, Conti told the Inquirer in a phone interview. Kahapon lang po yan, Biyernes. On Wednesday, the National Union of People's Lawyers, o NUPL, where Conti served as Secretary General for its National Capital Region chapter, said Duterte's remark had been brought to the attention of the ICC for the court's appropriate and prompt action. Dapat bilisan ng ICC. Kasi wala kaya sila tinatawanan kasi medyo mabagal ang kilos, di ba? Total, masasabi din naman ninyo, matibay ang inyong ebidensya. Bilisan ninyo, paspas ba? Ilabas nyo na yung warrant of arrest na yan. Pakita nyo na kay Digong at makita natin kung ano ba talaga yung gagawin ni Tatay Digong dyan sa warrant na yan. Ano ba, harapin niya ba yan? Totoo ba sasabihin niya, ipapakain niya yan? O barilin niya kung sino man yan? Di ba? Ilabas nyo na yan, warrant of arrest na yan. Nang matapos na itong usapin na yan. Actually, mapapahiya din si Trillanes dyan. Sabi niya, June or July. July 6 ngayon ka-coffee. Sa bagay, may 25 days pa naman bago matapos ang July. Pero syempre, tik-tak, tik-tak, tik-tak yan. Gumagalaw ang oras dyan. Kailangan lumabas itong warrant of arrest or else, binola tayo na Trillanes. Ganyan ang lalabas niyan. It is apparent, or kung hindi man tayo binola, hindi credible yung mga source ni Trillanes. Kasi sabi niya noon diba, sa very credible source niya, yan daw ang mangyayari. Pero, antay tayo hanggang July. It is apparent that his statements undermine the court's independence, integrity, and impartiality, the group said. It also cited Article 70 of the Rome Statute, particularly the provisions on, and I quote, offenses against the administration of justice, including retaliating against an official of the court on account of duties performed by that or any official. Ang problema kasi, ang pinangahawakan ni Digong dyan, paano kami magiging liable? Paano nyo kami pananagutin dyan sa mga statute na yan o sa mga polisiya na ng ICC? Hindi naman kami miyembro ng ICC. Yan ang pinupunto nyo dyan. Ano kayo? Paano kami mananagot dyan? Hindi naman kami miyembro dyan. If he continues with this attitude as the case progresses, he could also be charged separately for this crime before the ICC. Ay, nadagdagan pa yung kasalanan dito ni Tatay Digong. Ibig na yung crime against humanity lang, may dagdag na kaso naman dyan ka-coffee. Pero syempre, tinatawanan lang kayo ng kampo ni Tatay Digong. In fairness dito sa kampo ni Digong, tinatawanan lang nila. To be fair din, tinatawanan lang nila itong ICC kasi puro press con, di ba? Nasaan? Patunayan ninyo. Ilabas ninyo yan. Matutuwa pa ang sambayanan kapag nilabas nyo yung warrant of arrest na yan. Adding, Duterte may be sentenced to imprisonment of up to 5 years because of his offensive remarks. Hindi nga Hindi pwedeng theoretical kailangan sa buhay Kasi hindi matatakot si Tatay Digong kasi even the President of the Philippines, si PBBM mismo, binabastos. Di ba ano pa itong ICC na hindi nga tayo miyembro dyan? Kailangan nilang kumilos ng paspas dyan, ang mabilis as diskarte kung paano malulusutan yan. His statements also reinforce the reasonable belief that he is most responsible for crimes against humanity committed in the Philippines in the context of war on drugs, the group said. Hati ang opinion ko dito sa masangit sa usapin na ito ka-coffee, Kasi unless maglabas ang ICC o pakitaan ng ICC ng ngipin, 'di ba? Kasi kung hindi, tatawanan lang sila ni Digong dito. Conti also weighed in the supposed plan of Duterte and his two sons, Davao City Representative Paulo Duterte and Mayor Sebastian Duterte, to run for the Senate next year. The older Duterte has so far been coy about the political plan revealed 2 weeks ago by her daughter, si Inday Sara Duterte, following her resignation as Education Secretary on June 19. Hindi naman talaga totoo yan, ka-coffee. Nilalaro lang tayo ni Inday Sara Duterte diyan sa mga announcement niya na tatakbo yung mga tatay, yung tatay niya, yung dalawa niyang kapatid, tatakbo for the Senate, posible yan ka-coffee. Nilalaro lang tayo dyan. And hindi ako naniniwala dyan sa sinasabi niya ni VP Inday Sara Duterte. O siya, ka-coffee, anong say ninyo dyan? Ako, ito lang naman ang assessment ko dyan. Hanggat hindi naglalabas ng ngipin, hindi naglalabas ng warrant of arrest, itong ICC, tatawanan lang kayo, hindi Tatay Digong. Diba? Kailangan nyo magpakita, ka-coffee. Ipakita ninyo yung ngipin nyo na totoo yung sinasabi, matibay yung inyong hawak na ebidensya, o kung ano man yan,
Or else, wala, napapahiya lang kayo. Si Trillanes napapahiya lang din. No? Kailangan nyo magpakita ng ngipin dyan. Bagamat si PBBM, to be fair din naman sa administrasyon na ito, sinasabi ng PBBM, walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Period. Hindi nagbabago po ang opinion pa ng presidente pagdating po sa usapin na yan. Kahit na, kung tutuusin, kung palagante si PBBM, no, sa ginawa ni Tatay Digong sa ginawa ni Digong kay PBBM, dapat nga, di ba, kung gantihan mo yan, pero hindi yun ugali ni PBBM ang gumanti ng gumanti. Pero yun pa rin, firm pa rin po ang statement dito ni PBBM, walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas dahil gumagana po yung justice system natin dito sa bansa. At patunay dito ka-coffee yung pagka-absuelto ni Laila de Lima dito sa mga kaso niya, no? In the previous years. O siya, anong sa inyo dyan ka-coffee? Share ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa ng iba nating mga ka-coffee. Alright, kung nasa Facebook po kayo, ka-coffee, pasuyin na lang ka-coffee ha. Please follow and like sa Facebook at kung nasa YouTube po kayo, please click lang po na subscribe. Ayan, nandiyan po sa baba, subscribe lang po yan. At like na rin po yung video na yan para updated po kayo sa ating mga latest videos and happenings. Maraming salamat ka-coffee. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!